iba na talaga ang technology ngayon dahil pwede na tayong kumita kahit wala masyadong ginagawa. Sa paggamit lang ng AI, pwede na tayong kumita ng malaking pera dito sa YouTube. Itong channel na ito, itong The AI Historian, ay kumikita lang naman ng $6,000. Sa Philippine peso, that's around 384,000 pesos, which is napakalaki kahit ang ginagawa nila is napaka-simple lang naman, paggawa lang ng mga AI videos. Sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gumawa ng mga ganitong klaseng videos at paano kumita dito. Maraming mga channel na yung kumikita dahil sa strategy na to at gusto ko ikaw kumita ka rin. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin kagad. Ganito lang gawin yung mga videos na ito. Step 1, paggawa ng script. So dito sa step 1, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng script. So there are two ways. First is i-rewrite ang script na nandito sa mga videos na ito. For example, itong merong 2.8 million views, click mo yan and then i-pause. And then pagkatapos niyan, dito sa URL, itong shorts na nakalagay, papalitan natin ng video. Ganito yung mangyayari. Mako-convert siya into a video format na YouTube. Okay? So, ang gagawin mo lang, click mo itong more dito sa baba and then show transcript. And then, ito yung lalabas. So, click mo yung itong tatlong bilog, toggle timestamps para mawala yung mga timestamps. And then, kakopy lang natin yung nandito, Control C, then punta tayo sa ChatGPT. And then, i-rewrite lang natin yung existing na script using ChatGPT. So, rewrite this script. So, ganun lang kasimple. So, that's yung pinakaunang paraan para makabuo ng script sa mga ganitong klaseng video. The second one is humingi tayo mismo. Let's use ChatGPT again and pagawin natin siya ng isang script. For example, write me a short script telling a story about, for example, Lapu-Lapu, our hero. Lapu-Lapu. And then, that's it. Ganun lang kasimple. So, ganun lang. Dalawang paraan para makabuo ng script. Step 2, paggawa ng AI voiceover. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng AI voiceover na maganda. Okay? So, meron akong bagong website na tagpuan. Ito, magandang mga AI voiceover yung nandito. Well, maganda rin naman yung mga voiceover sa CapCut. Pero, ito yung paborito ko ngayon. beta.meetogi.com. So, beta.meetogi.com. So, kailangan mo lang mag-create ng account. You can use your Gmail. Ganun lang kasimple. Ito na yung website. So, click lang natin yung button na create. And then, itong option na to, I have a script that I want to turn into a video. So, click natin yung option na to. Okay. So, ilalagay lang natin yung script natin dito. So, click lang natin itong parang lapis. And then, copy natin yung script natin from ChatGPT. Then, boom. Lalagay natin yan dito. And then, we can choose our voiceover na nandito. So, magaganda yung voiceover dito, guys. Promise. And, you can also use your own voice. Okay? Yun yung maganda dito. By the way, ang website na ito ay libre. Okay? Pero, meron din pro version. Pero, yung libre na version, maganda na rin. Hindi ako naka-pro dito. Libre lang din yung account ko. Okay? You can use your own voice and maganda yung mga voice na nandito, guys. Okay? Check natin. Hi, I'm Aaron, and I'll be the voice of your Augie today. See? Sobrang ganda talaga. Hi, I'm Abigail, and I'll be the voice of your Augie today. Okay? Ito pa si Adam. Mostly naririnig natin tong Adam kasi sobrang ganda ng boses. Okay? Check natin. Hi, I'm Adam, and I'll be the voice of your Augie today. So, try natin gamitin si Adam and then pagkatapos natin mamili ng voice, pwede na natin i-click itong preview your script. Okay? Para marinig natin yung ating script. So, mag-loading yan. Maybe 1 minute or mga few seconds lang. Antayin lang natin. Okay, so eto na. Pakinggan natin. 3 wild kids had too much power when they were too young. There was a 16-year-old King Christian of Denmark. Okay, so para ma-download yung voiceover natin, click lang natin itong 3 dot and then click download. Okay? And then makukuha na natin itong magandang voiceover na nandito. So, ganun lang kasimple para makakuha ng voiceover dito sa website na beta.meetogi.com. Bago pa yung website na to, you can register your account for free. And that's it. Sobrang solid ng mga voiceover na nandito. Step 3, paggawa ng mga AI images. So para magawa tayo ng mga AI images, ang gagamitin lang natin na website is itong playground.com. Okay, so magla-login lang tayo. Login, we can use our Gmail account or Google account. And then mapupunta na tayo dito. So para makabuo tayo ng mga AI images, kailangan natin ng tinatawag na prompt. So paano ba natin yan gagawin? Napaka-simple. Punta lang tayo sa ChatGPT.
and manghingi tayo ng mga AI images prompt dito. Ang gagawin lang natin is i-copy natin yung ating script and then manghingi tayo kay ChatGPT ng AI image prompt. Give me an AI image prompts for this script. Then lalagyan natin yung script natin. Bam! So eto na, binibigyan na tayo ng AI generated image prompts para sa ating script. Now, yung binigay ni ChatGPT na nandito is 5 image prompts lang. So napaka-konti lang nun. Sasabihin lang natin na dagdagan yung mga image prompts. So lalagay lang natin dito, add more image prompt for the story. Okay, so ito yung gagamitin natin na image prompt. So kakopy lang natin, for example, itong number 1 and then paste natin dito sa prompt and then dito sa filter, palitan natin siya ng cinematic. Okay, so next dito sa right side, papalitan lang natin yung image dimension. Itong 512 to 768. Alright, and that's it. Click natin generate and bibigyan na tayo ng AI generated images ng playground.com. So tingnan natin. So ito, maganda na rin, okay? But we can create more, okay? Generate. Pag hindi pa kayo satisfied sa image na nabuo ng Playground AI, we can generate more. So try natin number of images, palitan natin ng 2 para bigyan tayo ng mas maraming option. And then tayo na lang bahalang mamili kung ano yung gagamitin natin. Alright? So eto, marami na tayong options. Let's try another image prompt. Copy and then palitan natin dito and then generate. Alright, so maganda talagang magbigay ng mga AI image prompts itong Playground AI. So ito yung gagamitin natin na mga AI images para sa ating video. So ganun lang kasimple. So gagawin lang natin itong process na to sa lahat ng mga image prompts na binigay ni ChatGPT and ito yung gagamitin natin para sa ating video. Step 4, pag-edit ng video. So, ang gagamitin ko is CapCut kasi itong CapCut is a free software and napakadali lang din niyang gamitin. So, i-open mo lang yung CapCut. Kung wala ka bang CapCut, mag-download ka. It's for free. Type mo lang sa Google, CapCut download. Okay, so ang gagawin lang natin ngayon is click natin itong import. So, ito yung mga AI images na nagawa ko sa playground.com. So, i-import ko lang lahat dito. So, click natin and then hold natin yung shift, then boom, para ma-import natin lahat ng sabay-sabay. Alright, import din natin yung voiceover. Okay, import. And then, ito yung voiceover natin from Beta Augie. So, that's it. Na-import na natin lahat. And then, click natin modify. Ito muna yung unahin natin. Modify. Frame rate is 60 FPS para maganda yung video natin. Okay, so next is i-drag natin yung ating voiceover dito sa baba. Okay, so what I like to do para malinis yung ating voiceover and para mas professional siya pakinggan, yung mga spaces na nandito, i-delete ko yan. Okay? So, para magawa natin yan, click natin itong nandito sa gilid, itong arrow, and then click natin itong split. Or you can just click letter B sa keyboard. B. And then, ika-cut lang natin yung mga spaces. Yan. Cut natin. Cut. And then, pagkatapos, ay i-delete lang natin. Click mo lang siya and then Control X. Okay? So, para mas mabilis, mag-click tayo ng marami. So, click natin and then hold natin yung control. And then, click, click, click. Control X para delete. Bang, mawala siya. Then ito, Control X, Control X. So, gawin lang natin sa lahat ng nakat natin. Okay? Hold yung control para marami yung maklik natin and marami yung ma-delete natin. Bam, 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 delete. So, fast forward ko na lang to. Bam, bam. So, pagkatapos natin ma-delete lahat, idikit naman natin, okay, itong mga na-separate na mga voice-over. So, ididikit lang natin siya hanggang sa maging isa siya ulit. Alright, so nadikit na natin yung voiceover and mas professional na to pakinggan kasi nga wala na yung spaces and mas mabuti rin to para sa audience retention para hindi maboard yung mga manunood ng video na gagawin natin. Alright, so pagkatapos nyan, click natin lahat and then right click and then create compound clip para maging isang clip na yung ating voiceover. Alright, so pakinggan natin yung voiceover natin. 3 wild kids had too much power when they were too young. Alright, so sobrang ganda ng voiceover ng Augie talaga. So bilib na bilib ako sa Augie na to. So click muna natin itong voiceover and then volume lang natin. Lakasan natin ng volume ng konti para mas marinig yung voiceover natin. So ang gagawin lang natin ngayon is ima-match natin kung ano yung sasabihin ng voiceover sa visuals natin. Pero bago yan, change muna natin ng ratio.
itong CapCut. So ito 9:16 kasi ito yung ratio ng mga short videos, mga Facebook Reels and TikTok. Okay, by the way, pwede mong i-upload ito sa Facebook Reels, sa TikTok, sa YouTube Shorts, sa Instagram Reels para mas marami kang pwedeng pagkakitaan or mas maraming income na pwede nating kitain sa method na to. Alright, so actually sobrang ganda talaga nito, lalong-lalo na pag natuto ka talagang mag-edit na magganitong klaseng content. Maraming paraan para kumita dito. And actually, pwede kayong maghanap ng client na gusto magpa-edit nito and then magpabayad ka. So, sobrang daming ways para kumita sa method na ito. So, maganda talagang practicein nyo ito. Alright, so gaya ng sinabi ko kanina, kung ano yung sasabihin ng voiceover, yan yung ilalagay natin na clip. So, pakinggan natin yung voiceover. 3 wild kids had too much power when So, sinabi dito, 3 wild kids. So, ilalagay ko yung AI-generated images na nakuha ko from Playground AI na meron nakalagay na mga kids. So, ito-drag lang natin. Yan. And ito yung unang clip natin. too much power when they were too young. There was a 16-year-old king So, sinabi na dito, 16 years old. So, ito yung clip natin from playground.com. Ito yung 16 years old na clip natin. So, yan lang. Ibabagay lang natin yung voiceover sa clip na lalabas sa video natin. loved his hand more than anything. So, ito, love his hand. So, ito, meron tayong love his hand dito. So, si-stretch lang natin kasi hindi match yung size ng image from playground.com dito sa CapCut. Pero okay lang yun. Pwede lang naman natin i-stretch. And he loved his hand more than anything, they say. Instead of running his kingdom, he spent most of his time doing something weird. His advisor So, ito, his advisor. So, gagawin ko lang to hanggang sa matapos yung clip. Ipa-fast forward ko na lang. Okay, so tapos ko nang lagyan ng mga clip yung voiceover. Next naman natin na gagawin ngayon is maglagay tayo ng zoom effects. Okay? Kasi hindi naman pwede na still image lang yung ilalagay natin. Boring naman yun. So lalagyan lang natin siya ng zoom effect. So dito tayo sa effects and then punta tayo dito sa lens and then dito natin makikita yung zoom effect. Pero ako, yung zoom effect ko makikita sa favorites kasi nilagay ko siya sa favorites. Okay? Click lang natin and then hold and then nilalagay natin siya sa ating first image. So, eto na, zoom effect. 3 wild kids So, medyo mabilis. Adjust lang natin. Ito, para ma-adjust siya, click mo lang yung image and then click mo itong nandito sa taas. Okay? And then, may lalabas na parang blue and then pwede mo na siyang i-adjust. Ayan. So, tignan natin. 3 wild kids had too much power when Alright, so maganda na siya. Next natin na gagawin is mag-zoom lang tayo sa lahat ng images na nandito. So, lalagyan lang natin siya ng zoom. Okay, so nalagyan ko na ng zoom lahat. Next naman na gagawin natin is itong auto captions. Kasi dapat meron tayong captions na lumalabas every second para yung retention ng video natin maganda and magkakaroon tayo ng views and para magustuhan ng mga manunood, of course, hindi sila mabore. So punta lang tayo dito sa text and then meron tayo ditong auto captions and then English naman yung ating video. So English, hindi na natin papalitan yan and then click generate. Alright, so yung susunod natin na gagawin is of course pagandahin yung ating auto caption. So, click natin yung caption na nandito. And then, papalitan natin siya ng font. Okay, pinaka-paborito ko dito is itong elegant. Okay, papalitan din natin ng size. Yan. And then, change natin yung color into yellow. And then, lalagyan natin siya ng parang shadow. Pwede rin natin lagyan ng glow para mas maganda. So, glow. And then, ito yung piliin natin. Itong nasa gilid. Then, adjust natin yung intensity. And then, range. Yan. Pero magdidepende pa rin sa'yo kung ano yung gusto mo or anong trip mo na gamitin. Gusto ko kasi merong glow din para mas maganda talaga. Alright, so pagkatapos natin ma-adjust yung font, gusto na natin ng ganito, i-adjust naman natin siya, lalagay natin siya sa gitna. Alright, so next, ibahin naman natin yung kanyang animation. So para magawa natin yan sa lahat, click natin lahat ng captions, then click natin animation, and then papalitan lang natin siya ng word per word. Kasi yun yung maganda, yun yung ginagamit ng mostly na mga gumagawa ng mga ganitong klaseng video. Alright, so dito captions, and then hanapin lang natin yung word per word. Eto. wonder the So check natin, okay? 3 wild kids had too much power when they were too young. There was a 16-year-old king Alright, so ang paborito ko rin gawin is lagyan ng V-net dito sa effects itong video para mas cinematic siya. So click mo lang itong plus
Then mapupunta siya dito and then you're just going to stretch it. It will make it more cinematic. Okay, so next na paborito kong gawin para mas maging maganda yung video is of course lagyan ng background music. Okay? So kung mga ganitong klaseng kingdom story or history story, of course, ibabagay natin yung background music sa story. So pwede natin i-type dito sa audio and then dito sa search kingdom. So ito meron akong nahanap, itong pinakauna, maganda siya. So click lang natin yung plus and then try natin pakinggan. 3 wild kids had too much power when they were too young. There was a So the next thing that I want to put dito sa mga videos na ganito para mas maging maganda talaga siya, punta tayo sa effects and then meron tayo ditong tinatawag na spark. Okay, ito spark. Pag kinik mo yan, mapupunta ka dito, ito. So meron ditong mga spark na parang fire spark para mas maging cinematic yung feel ng video. So try natin. 3 wild kids had too much power when they were too young. There was a 16-year-old King Christian of Denmark. He loved his hand more than anything, they say. Okay, so next naman natin na gagawin is of course maglalagay tayo ng transitions para hindi siya boring. So ito, meron tayo ditong transition sa CapCut. Mostly ang paboritong gamitin dito sa mga ganitong klaseng video is itong light effect. Kagaya na lang itong glare para magamit natin siya. Click and hold and then lalagay natin siya sa gitna ng clip. Then let's see kung maganda ba. Too young. There was a 16-year-old King Christian of Denmark. See? Maganda talaga siya. Parang cinematic Too siya. young. The 3 wild kids had too much power when they were too young. There was a 16-year-old King Christian of Denmark. He loved his hand more than anything, they say. Instead of running his kingdom, he spent most of his time doing something weird his advisors called beating meat. His doctor even wrote a whole book about how strange it was. Then there was 14-year-old Emperor Elagabalus. He did the weirdest things for fun. Once he let lions and leopards loose during a big meal. And if that wasn't enough, he also let snakes go into a big crowd during a gladiator fight. He liked playing with people's lives. No wonder the people of Rome got rid of him when he turned 18. But the most childish one was a 34-year-old named Peter III of Russia. He was addicted to dolls. Yes, dolls. Once he had a big parade for his doll after a rat bit its head off. Then he even had a formal trial for the rat and punished it to death. Can you believe it? So that's it on this video. Sana meron kayong natutunan and sana kumita rin kayo sa mga ganitong klaseng video. Thank you guys for watching. I'm going to see you on the next video.